para sa maayos na gagawing pagbabudget sa mga gastusin ng pamilya. Galing ng isang chef para sa paghahanda ng masarap at malusog na pagkain sa mga anak. Galing ng isang guro para sa pagtuturo ng mga asignatura sa mga anak at galing ng isang tagapayo para sa kanyang asawa. Lahat ng kagalingang ito ay pinagsama-sama upang maging maayos ang pamilya at maging isang matagumpay na ina, isang babae. O, kaya ba ninyo ang dedikasyong ito? Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. So ito po nandito na. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon. Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway. Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga. Ano nangyari? Sumimplang po talaga. Lahat kami nasakay. Ako sir, ambulance driver ako. Ambulance driver? Oh, Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalogan to Tacloban. Meron pong na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya. dahil hindi na umabot. Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan na patay na pala. Oo. Kasi President, papakita ko lang ho sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat. Makapal yung semento. Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days. These are the Ganito na po tayo. reinforcements. Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito. Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe. Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko,
bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. May na kita ka barangay 12 minutos na nakalabay alas 9 haaga. June 25 aton taramdan sumat estihanon. Good morning, maupay nga morning. Atipen pumida lagi hapano iton iyo kahampang kahanginan. Kumustaan daradara la ito na radyo. May napabayan na brand nga Avigon. Ana ato mga umhanan, yan ang mga oras, maupay kay diri pagud gipapasui. Hindi na silingan nato no kung pira ka degrees Celsius ito na aton kapaso yan ang mga oras. Kumusta ka mo? Good morning, labi na ito aton mga parag-uma. Very busy na dito naman Hikontol Valley kay sunod na nga bulan. Kakilup na kahibalag naman naton. Bisita kakilupi Sir Ted Apura na taramdan hadton kanana provincial government pinakyanhan puliwat antes sumulod nga ni announcers booth July 27 amo ba Sir Ted? Iyo naman pagtikang na launching hadton Rice Derby. Kumusta na ito naton mga paraumay na? Halaba pa ito na ito na oras paghatag hayuhin na impormasyon na balita. Yan ang adlawhan na Huwebes. Masiling kita yan na world balita ba iniliwat nga linog na dito ini Venezuela magkasunod la pero la ka segundo. 2 magnitude 7 quake hits Venezuela. Samtang 6.9 naman nga linog adto nakabayog nasod Japan. Unina sangkay adton balita kasumpay hini ngan syempre ipabati taliwatan aton pakihimang raw kan Sir Manny Arago iton education program coordinator iton provincial government iton Eastern Samar kay beneficiaryo kita hini nga dako nga programa iton administrasyon ni PBBM. Ini nga BBM kun bawat barangay makikinabang program amuin yana na iniig papatuman. In fact madali na next week na itong deadline han submission hadto na mga requirement. Unina ipabati natin ni Sir Manny Arago iton education program coordinator han Kapitolyo didi kanan ko anini. Dami niton iyagin atenderan nga mga programa pagtaga-edukasyon. IPIP naglibot-libot hirahan last week. Bisan yan nga week very busy. Adton isang professional isang pamilya program. Sugad man adton bulig para estudyante ngan ininaliwat nga BBM kun bawat barangay makikinabang. Unina ka barangay iyon ni antabayanan ini naman nga detalye nga ipapahat aton hiton education program coordinator han Eastern Samar provincial government hiton Eastern Samar Sir Manny Arago. Ngan iba pa nga mga balita impormasyon adton laray trade fair
nga nasugad man adto na pagbisita kakilop niya DSWD Secretary Gatchalian nautod adto niya mensay pabati naton na unina may dahin hiya pagklaro kasumpay hini nga masubo nga insidente nga sugad man iton ira panginano na departamento Department of Social Welfare and Development. Haruhal ba ito naton irestorya hapag kaya na nga napira pa nga mga developmental nga mga balita para yan nga Huwebes Hunyo 25. Kapod natin di diha master control nato na mag-abtik nga mga inhinyero engineers RV nga na Alcuin, transmitter Chief Tig Joey pinagito na supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Good morning. Uy, iton mga nagbo-birthday ngayon yan na Hunyo 25. Happy birthday mga celebrators para yan na nga adlaw Hunyo 25. Happy birthday hayo. Diri pa naman maupay iton ading balita nga binulagahaton usa ini nga makusug nga linog with a preliminary magnitude of 7.5 amoy nakabayog harani hadto northern coast iton Venezuela. Sumala ini hadton US Geological Survey ini nagresulta hin tsunami advisory. Didahito na paghigra ni nga mga baybayon na mga lugar within 300 kilometers or 186 miles. Tikanghan epicenter ka. Ipakita natin credit to the owner hining a video world akwan ini international duha ini nga magnitude 7 nga linog amo nakabayog Venezuela. Yan adaman nga aga, yan adamang aga Philippine time yan nga mga alas 6 aga, pasado alas 6 dito Venezuela, waray naman pag-iha dito naman Japan. Hala daw, adahin picture nga video clip nga aton nakita via hiton world nga news. So tulo ini nga magkusog nga mga pagbayog linog amo nahipatik in just an hour. So yan na ini nga Huwebes aga June 25 doblet quake in Venezuela himpag kamaskusog pa daman. 7.2 magnitude ngan 7.5 in just 2 minutes. So bay hini nga aton gin tatamdan nga balita at 6:04 AM adton siyahan and 7.2 minutos la 7.2 magnitude alas 6:04 aga Philippine time yan nga Huwebes Hunyo 25 ngan sinunod naman 6:05 usala ka minutos adton lutang didto daman hiningan grabe adton danyos yada man nakikita may dalawat hini ambot ko na send ko adton na video clip dida adton ira lugar pagkadamo hinagka nagkarurumpag nga mga struktura ginatutuuhan damo ini adton nahibang properties nga nasugad man mga kinabuhi. Wala daw kung nasend ko adton Alright, so ada na send natin adton video clip dito ini Venezuela. So duha nga magkasunod nga o magkusog nga mga linog amoin nakabantad nakabayog hadton capital na Venezuela adton Caracas seconds apart la an siyahan nga linog 7.2
minutos la 1 minute la adtong litang samtang sinunod adton 7.5. BBC credit to BBC naman hining balita hining footage. So dida naman ha Japan 6:30 naman han aga ha Japan. Makusog naman 6.9 earthquake ha prefecture, di ba baratingan tayo ini dito talaga ini ito niya nga video clip credit to BBC international balita dito ito ha Venezuela ba ito nga mga higtaas nga mga building. Grabe. So, waray pa didetalye kung piraan adton extent han damage and unused properties nga na lives. Pero nakikita naman natin didahiton nga video clip. Ha Japan naman, waray la naman pag-iha. Pasado alas 6 naman, yan ang aga 6:30 a.m. Amuin binayog naman ang prefecture. Angan dida ini hadton Pacific Coast and prefecture and kailarum 50 kilometers. So dito ini nga mga linog Venezuela ngan sugad man Japan. So our prayers para naman nga dahadton mga naapektuhan adton biktima hini nga magkusog nga linog. Bueno Kabarangay, alas 9:22 na. We say good morning to Jennifer Golmatico. Maupay nga aga. Ngan sugad man hi Jeremy Ubalde, maupay nga aga, maupay daw gud ito na panahon. Mabuhay kan avid hapag kaya na. Pareho lawata didi aton ha syudad hito na Borongan na pero bayan na iton 32 degrees Celsius kami but feels like 40. Aba 40 na iton danggaya na pala nga alas 9:23 na abot na hin 40 degrees centigrado. Pareho manggin dida Jeremy Ubalde haiyo ito na panahon kay nagiblat la kuno iton kalangitan dito naman ha Barangay Mabuhay bungto ito na kan avid Eastern Samar. Bueno Kabarangay, pakita talaan na pampa good vibes naman hanatad hito na pagtagapanlawas. Maupay nga aga nga dahito na Borongan City Health Office kay naglibot-libot in hira han nakalabay nga adlaw para naman han launching hadto na puro kalusugan. Nahininumdum laak may data hadto na ginabisita mga pira nakabulan mga 2 months or 2 months na nakakalabay na kanhiadtoan na mga taga Department of Health our national office hadton DOH may daliwat from region nga aton DOH provincial office sa pangunguna hanaton na mag-update nga mga health authorities dinhi aton naglaunching hira didto ha Barangay San Saturnino. Ha Barangay Takyang kung tawagan dinhi aton nga naginsumat nga target hito na puro kalusugan hito ang Department of Health nga maubos iton mga kabarangayan kasi didahin irahin siyahan pala nga aabrihan adton puro kalusugan mostly adton may dahira mga criteria nga ginsusunod iton DOH ngan labi na adton tay-aw nga mga kabarangayan. Maupay nga aga Dr. Igargo hito na DOH Eastern Samar. Mga tayo nga kabarangay tapos nakan hinahira hiton Carline Barangays. So amod to nga dito hatakyang. Ngan diri pala maiha nakalabay nga adlaw. Good morning. Dida naman ha Barangay Sabang South. May dakita dida mga pictures. Credit to LGU Barangay Sabang South. So diniha ato na syudad hito na Borongan. Malampuson adto na launching adto na puro kalusugan na program. So dida naman ha Barangay Sabang South. Kakanuid. Last week June 18 ha Barangay Sabang South covered court. So gindara nga dahadton ira barangay adto na libre nga magkaiba-iba nga mga serbisyo panlawas sugad hadton syempre iton pag nasa rin kita
napakadto iton mga health authorities ito na barangay, unang-una yan iton check up, medical consultation. Oo. Dama ato na nagpa-check up, gindadara gihapon iton dental services, kung iton pagngiho, usually dito lait hiton mga clinic or didahiton RHU, didahiton ESPH yan na pwede paghimuon dito hiton barangay. Nainunumdum laak hadton pag-cover han serbisyo caravan dito Villa Hermosa. Maupay nga aga dito naman iraya hiton Dolores. Pero yan na, diri na iton nga terminolohiya nga iraya, kay may da na kalsada, may da na dalan nga to, kunhan una in nasakay hin lancha, hin bote or pump boat, yan na naman 4 wheels na. Wow, social. Pareho ito na aton yan na didi mga bisita. Uy, di man inihira Ate Merns ngan Kuya Eddie. Ay damang good na damahin itutuyoon asawang. Ipakonsulta ba hira Ate Merns? Ayan, nan bakuna gihapon dida barangay Sabang South. Maria Jelina Lihion, good morning. Uy, aton mga nagsasagpon, aton mga pregnant mothers, naggamay adan prenatal check-up, mga essential health awareness, nga mga impormasyon, amo igin padangat nga da. So, ganyan ni hining nga gindadara, nga da na hiton iyo datad, nga da na hiton iyo barangay, iton serbisyo panlawas, ayaw na kamo pagruhaduha, kadto na kamo, kunhain iton venue, hiton sigyunta nala medical consultation kung ini nga puro kalusugan. So ito natin mga taga Borongan City Health Office naglilibot-libot ang da naman hiton mga kabarangayan. Salit ginpapasalamatan hira DOH nurse Miss Zarina, good morning. City midwife Ma'am Cathy nga nadton bugos nga team han puro kalusugan na Borongan City. Dara ini hiton ira ka maduruto bisa dayak ngadto hiton mga higrayo nga mga kabarangayan ginkakadto iton nira. Oo. Nga nalabot lahan barangay Sabang South, may daghap kita na grab nga picture han LGU barangay Tabok, pinakadagihapon aton puro kalusugan para naman han launching di daha barangay Tabok. Dinhi aton syudad lagihapan o ito na Borongan. Pareho ini iton ginahahatag nga mga serbisyo kung naglilibot-libot iton City Health team, pareho naman nga serbisyo panlawas iton gindadara. O dahira Kapa Wheels Labro. Sugad man pirang mga taga DOH sa Eastern Samar Field Office, City Health Office, ngan adton pirang mga opisyal di daha barangay Tabok. So ayaw kamo uba, lilibuton gihapon kamo kay target talaga hiton DOH nga tanan makover ito na mga kabarangayan. Diri la dinhi aton na Eastern Samar, diri la dinhi aton na syudad hito na Borongan, kundi bugos nga Pilipinas. 29 minutos na nakalabay han alas 9. Pareho hiton serbisyo iton Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Diri la kami Borongan. Kay Oy, adi mahi Kuya Sherwin Bartolo Balanday na mabati. Kuya Sherwin, maupay nga morning. Dida barangay San Ramon, Pambuhan, Northern Samar. Maupay nga aga, dida habungto hito na Pambuhan, labi na barangay San Ramon. Nakakadto na kita Northern Samar. Mga piraka bulan na nakalabay, Hamapanas, Halapinig, nag-road trip kita nga nag-food trip pa. Dito na nga naman Northern Samar. Uy, maupay nga morning. Kumusta Sherwin ito na panahon? Pareho ba didiha amo na syudad Borongan nga malanit hapag kaya na iton sirak ni Mr. Sun kay naabot na 40 degrees Celsius yan iton dangga ba pagdara kamuhin payong nga na permi pag iinom anuhin tubig. Mopay nga aga nga dahiton ato na mga kapulisan nga naaga mamantiner na gami-maintain hiton na pasi orden dinhi ato na syudad, labi na hiton ato na mga eskwelahan, magkaiba-iba nga eskwelahan, Borongan City iton aton taga City Police Station na
maupay nga aga Sir Chief Cabanillas. Sugad man ito na taga PPO. Ito aton dako nga high school. So diniha aton na syudad ito na Borongan, ito na akong alma mater, no? Ito Eastern Samar National Comprehensive High School, yada ha. Nakig-tie up na, may danasumpayan, ito na pamunuan, ito na ESNCHS, nga ito OIC Principal yan na, aton daman kabatch, Sir Dean Ernest Paul Hermano, yada no, didahaton ira flag raising ceremony, amuin nakada aton team, han kapulisan din aton para naman makiusa hiton kampanya para ma-secure iton safety iton talwas nga eskwelahan din aton dapit. So ito nato naman mga estudyante, kooperar kamo ito na mga kag-anak. Nabaroan ko nga magkakamay adhin meeting iton PTA no nga masunod nga mga adlaw dida naman comprehensive para pag-restoryahan ano iton magiging regulasyon, magiging proseso kay pareho iton iba sige iton dida pala iton gate talaga nga ginrerekisan kinikitaan na iton yung mga bag iton sulod nga magkakamay adhin police visibility. So para ini ma-secure kamo kay amo nga ni nga hikamo iton mga kag-anak kumbaga 100% nga tubyan kamo namon nga dahiton mga eskwelahan kay nasarig kami nga adahin safe nga lugar no iton aton na mga kabataan. Sige la no, padayon kita nga magampo nga kumuoperar hiton mga pulisiya, mga pitad nga papatuman hiton magkaiba-ibang ahensya no hiton aton gobyerno para naman magpabilin nga mahuyayang iton aton probinsya, iton aton syudad ngan iton mga eskwelahan dinhi aton dapit. Tipa fiesta pambuhan magfi-fiesta ngayon kamo dida Sherwin. Pambuhan June 20 humanaga mana ba? June 20 okay. So tipa magpe-fiesta iton ira naman barangay night sa kanuan barangay night June 23, 24 barangay 24, 25 na mayan na ini Bartolo Sherwin. Diyan ko nung gabi, kay 25 na makita yan Anyway, happy fiesta dida naman Pambuhan, Northern Samar. Speaking of fiesta mga celebration, napansin ba niyo may mga pagbabago hadton celebration more on natutok nga dahiton religious activity. Waray na didiadton mga nahitatabahan una nga mga funfair labi na with it involves money iton mga pa-contest, di ba? Waray na bisan nga ni didto paggadto natin barangay Turas dito kanda Governor San Vicente, waray hira didto Vesper night. Waray Vesper night. Waray sarayaw what I mean. Vesper dance. Waray sarayaw. Pero marisyo gihapon yan na paghandaan mga residente didtohan kaadlawan mismo. O di ba iton iba? Pareho didi kanda Kuya RV na waray ak pakabasa sa litoray kita pakakat. So anyways, depende na madamait. Basta imula damait kwarta iton gagamiton diri man kagan government. Austerity measures gihapon ini para diri gud makagastuhin dako. Waray man talaga kay mag-iba man iton religious ngan hiton hiton kanan gobyerno nga mga aktibidad. 35 minutos na kabarangay nakalabay halas sa 9 haaga di ta na paglanganan pa adi
Kay giupay ni hanatad hiton edukasyon nga na pagtaga scholarship program. Mauuna kita ito na probinsya, ito na Sinirangan Samar, nga mababatian natin unina, no, ito na pahayag ni Sir Manny. Higita daw gud iton pinakasyahan nga province nga iton magi-implement hining BBM ano nga program kanan Office of the President hiton administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ini nga bawat barangay makikinabang. Hala daw, pamatian natin ini Sir Manny. Kay damo ini ito nagpapakiana no at the barangay level kung ano ini nga bawat barangay makikinabang. Paunan o inihiya igi-implementar no hiton provincial government. Nabaruan natin kan Sir Manny nga ang kwarta hini gin-download nga dihiton provincial government. Pero iton mga beneficiaryo hini nga tanan nga kabarangayan diri len kita din ha Eastern Samar kundi habugos ini nga nasod Pilipinas. So adi Sir Manny hayan naman paghatag detalye 5 estudyante ha kada barangay ha Eastern Samar makakakarawat hin Presidential Scholarship Assistance. Adi Sir Manny ito naton Education Program Coordinator. Mupay nga oras sa mga tanan and salamatan natin mga kasangkayan na media tinia Eastern Samar para naman makapaghamtang kita kung ano itong mga proyekto nga ginkakaptan itong provincial government. Ansyahan, may ada natin bago nga proyekto nga ginpapatuman hiton provincial government in tikang national government. Ito nga proyekto ang kada barangay nga magkakamayadahin 200,000 pesos nga worth nga ayuda tikang mismo ang national government ha Malacanang and 100,000 ini amo para isang hard project o ito napili nga proyektohan barangay basehan igin suhestyon nga mga klasin proyekto nga ira pwede pagbuhaton ha barangay nga pinondohan na 100,000 pesos. Ini kinahanglan naton kung ano man itong mga barangay nga may ada pang mga previous projects nga mga unliquidated nabulig itong provincial government para maliquidate nila ang mga previously funded projects. So nakikipagsumpayan ito natin mga pipirang mga barangay captains nga dahil natin legal office din niya provincial government para naman masolbar ito nila problema paglikidar para maka-avail nila ito nga 100,000 pesos nga project ang kada barangay tikang Malacanang. Sa liwat hini nga proyekto which is another 100,000 para naman ini parang scholarship hanaton mga kada barangay. So ini nga scholarship ipapatuman niya na nga school year, yan palang adlaw nagtitikang na ito ang bagong school year Eastern Samar State University. So ito natin kada barangay magpipili hindi 5 nga mga scholars. Ideally, sana graduating student para at least makahumanirayan ang atuig nga nitong masunod nga tuig iba naman liwat nga mga scholars kunta 5 la ini nga scholars kada barangay. So priority kunta talaga ito naton mga 4th year students. Kung pananglitan waray nira 4th year students di dahiton ira barangay pwede man liwat itong 3rd year or lower year level nga magiging scholar. Basta importante 5 la. Actually, last week, may ada kinadi nga itong mga barangay captains nga nagsumat nga para hitira mga barangay may mga sitwasyon na 7 na 10 nga mga graduating students. So karig nira i-accommodate nga tanan, diri la 5. Kuta on paper, they will be saying na 5 la nga mga estudyante. So, pero yung 20,000 kunta nga allotment parang kada scholar pagbabahin-bahino na han say na 10 or 7. Pero han nakalabay nga pira kaadlaw nagmeeting kita with the liga ng mga barangay ang probinsya Sinirangan Samar nagisumat dito ni BM
Stella, nga may ada mga sugaditin nga sitwasyon na ipinapakiana didahan liga ng barangay national level. Ngan kinita nira nga magiging problema ini kung pananglitan pag babatag-batagon yung 100,000 from 7 or 10 students, so less than 20,000 an may nanabo nga maihahatag ira. What if may magreklamo? So siring naging decision is that stick to the 5. Dapat 5 la hit kada barangay. Ngan eksakto nga dapat makakarawat yung 20,000 pesos para hininga nasabi nga scholarship. Hini nga proyekto. No? So this is funded by the national government. In fact, itong provincial sinirangan Samar or the provincial government law, itong nag-implement hini habugos nga Pilipinas din haatan kasi tiba direkta hit mga ibang munisipyo or direkta hit ibang mga barangay, pero as far as Eastern Samar is concerned, provincial government ito nag-implementa rin downloaded na yung pondo din aton provincial government, and as far as instruction ni Governor RV is concerned, dapat pa ipatuman na ini sanglit tagatag kitahan deadline nga kunta June 30 na tubtob So we hope na kapag kaya na ito natin mga tagsa-tagsa nga mga barangay may ada na nira identified hard project para 100,000, and of course may ada na nira identified nga 5 nga mga estudyante como mga scholars nira. Kasi nga ang hinatag natin nga deadline is until June 30 nga matuman nila ito ni ira mga requirements like yung certification of endorsement tikang ira mga barangay nga iran gini-endorso ng mga estudyante para hini nga scholarship, anira certificate of registration nga hirain presently enrolled, and of course yung certificate of non-scholarship nga tika nga nira eskwelahan like ESSU pagpamatuod nga waray nira na i-enjoy nga ibang klase nga scholarship other than this. And of course yung importante gihapon nini yung kanilang certification tika nga eskwelahan nira mga grado nga pagpamatuod nga hira in 4th year student or graduating student, yan ang atuig. So we hope na sana makapagpatuman na ini, pwede niyo submit ito niyo mga requirements kada natin mga municipal coordinators or ito niyo mga barangay captains, and hira na light magdudulong din niya opisina para maproseso naton, ma-validate naton di dahil kung hirain talagang enrolled ngan hirain tinuod nga 4th year students. So we have to be able to implement ini. Parang itun balang kayan pala nga munisipyo kompleto na nga parang anytime pwede nang i-pay out haira ini nga 200,000 pesos. So that's as far as hanamon nahitabo nga meeting on Friday with the Liga ng mga barangay. So yun. So sana makapag-compliant nga tan kasi sayang ini nga proyekto this is a benefit itong kada barangay. So we have more than 590 something barangays in Eastern Samar, so matanan ini dapat maka-avail ini na proyekto tikang Malacanang. Sir, money yung para sa mga estudyante. Alright, so damang salamat Sir Manny Arago, ito na focal person ito na education program, magkaiba-ibang education program ito na province. So good news ini nga bawat barangay makikinabang. Han administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. makakabenepisyo ang 5 nga kwalipikado nga college students preferably. So gintatagan ini prioridad adto na graduating students. So kun waray ti graduar nga estudyante ha kolehiyo ha college di dahiton iyo barangay iton sunod nga level. May da 3rd year, 2nd year, pero prioridad talaga ini iton graduating students. Kada barangay, pera kita nga barangay Eastern Samar, 597 barangays.
Aray ni hiton nga tanan nga kabarangayan, habugos nga probinsya hiton sinirangan Samar. Diri lang nga niin para hitis bugos ini nga Pilipinas, pero andin hi aton ada na downloaded na no, nasa ringhi Sir Manny Arago ada na download na adton pundo para hini. Presidential Scholarship Assistance Program ay larum hiton bawat barangay makikinabang kon BBM han administrasyon Presidente Ferdinand Marcos Jr. So nabatian naman natin kana Sir Manny, ang kada barangay itong ira talaga hini makakarawat is 200,000 pesos tikang national government. Pero itong 100,000 para inihin barangay project. So may dahad to may dahini criteria or checklist kung ano partikular nga mga proyekto di dahiton iyo barangay kung ano iton iyo papaliton sidgenta nala hini nga 100,000 sa naman nga 100,000 kay 200,000 pesos man nga tanan and another 100,000 para na hini nga scholarship assistance nga dahiton mga estudyante. So ginklaro gihapon ni Sir Manny nga 5 iton dahiton payroll karagsid ngin may danahiton natudlok nga 5 nga mga estudyante. Iton mga the poorest of the poor, kumbaga nanginginahanglan talaga. Uunahan iton makakakarawat. 20,000 kada isa kay lilimaman. So total of 100,000 pesos. So prioridad nga mapipili sa ring paman ni Sir Manny adton mga graduating nga mga estudyante kay an pinaka tuyo mahin nga talaga masiguro nga makakagraduar hira kasi darahiton kapobrihan maidayton iba nga mga estudyante ti graduar na darahit kun ano-ano la nga mga garastuhan nababaluntod iton paggraduar. So para talaga hira makahiram para yan nga makahuman yan nga academic year 2026 2027. So aton lagi no otro pahayag ni Sir Manny kung waray kwalipikado nga 4th year nga estudyante di dahiton iyo barangay mapili nala third year students or didi pa haubos nga year level. So downloaded na adto na pundo nga daha provincial government. Salid ginaaghat hiton provincial government pagpanguna ni Governor R.V. Ivardoni nga magsumiter na kamo ginpapadagmit inino ito na implementasyon hito na programa salit ang deadline han submission hadton iyo naman mga mga requirement June 30 ba next week na Martes na iton deadline. Adton iyo mga kinahanglan nga isubmit. Nasabi ni Sir Manny ang mga aplikante kinahanglan may dakamo barangay endorsement. Karagsid ngun hikamo talaga napili di dadton iyo barangay. May dayton iyo isasubmit an nga din ay ta province kay iton magpi-pay out iton province. So didi ini kapitulo iton payout. Tapos pagpamatuod talaga nga na eskwela kamo ngan graduating may dakamo isusubmiter nga certificate of registration or adton pagpamatuod nga enrolled ka mo yan diri lang nga masaring, sir, tigraduar period. So pagpamatuod nga tigraduar ka. So syempre anton imo certificate of enrollment. Certificate of non-scholarship giimportante bakit bangin daman nakarawat ka nahin iba daman nga mga scholarship grant kinahanglan waray. Ngan certificate of grades bangin damay diri kada matigraduar kay haros mga imo grade previous kumbaga diri ka good nga tigraduar diri pa sure. Diri pa sure nasabit pa kamay da pa mga igko-comply may da mga 4 may da bet 4 iton nga kinahanglan pa nim eksaminan nga how salid ginaaghat han provincial government nabato naman ni Sir Manny adton qualified nga mga estudyante submit na kamo ito yung barangay naman iton masubmit nga di naman nga di province or itiba naman may dahit mga tinatawag municipal coordinator para diri himan kadi-kadi
Kapitolyo. Kinahanglan na organisado no iton proseso para hiton aplikasyon. Uy, thank you Ate Mars. Yan to gintatanyag ityad to nga mapait nga ampalaya. Ay, may da pa. Uy, swak na magpadis. Unina, hulatlaan di na, madali na. Latlanay Ate Merns. Ayan. So giimportante ini nga panawagan hiton provincial government hiton Eastern Samar hapagpanguna no hiton aton talahuron nga Governor R.V. Ivardoni sugad man aton coordinator hiton education program Sir Manny Arago. Nagdarata oras nga Oba, may danala kita just sa minutos nala, ato na hibibilin ang tesan, alas 10, din nila ato na taramdan na sumat estihanon. Nag-harvest manggo inihi Ate Merns. Ato na iya ang palaya. Waray ka Ate Merns sa bulig hadton laray 2026. Ala daw Engineer Alcuin. Hay nanak mga partner didi. Ipakita natin adi Engineer Alcuin nga na Engineer RV adton magbaisay nga mga paninda. Pero wala na itiyan ha, tapos na. Ito natin nag-iistorya adton kabugusan nga benta han gindumara nga laray 2026. Ay, trade fair ngayon ini. Diri ini adton buwas unina buwas ito natin balita adton kanan agri-fair. Ini naman ang mga process ng mga pagkaon, mga process ng mga handicraft, mga wearables, adto na mga bling-bling dida, mga housewares, nga na iba pa. Dida ini ha JNF Mall, so na level up na daman ito na ato na trade fair, kay dito nakitahin mataghum nga lugar. Pareho na iton gindudumarahit nga trade fair, di ba? Hiton DTI, dito hiton mga mall, dito hiton dagke nga mga tindahan. So dinhi naman ha aton ha syudadhan Borongan, sa ini nga aktibidad pag kumbaga hailarum hadton celebration nga malampuson nga gindumara adton 19th charter celebration. So successful adton laray 2026 trade fair kay inabothin adton total sales 213,000 pesos. Wow. Tikang inihan na 14 nga micro, small and medium enterprises kon MSMEs adto na tinambong diri la mga taga Borongan may dalawat from Giwan kan Avid sulat didahadton 5 days laray 2026 sala kon pera ini adton ira total sales 213,978 pesos. Pero damo adton ira benta. So equivalent ini 107% han target sales and trade fair. Nagpakianakan na Miss Gwen Ponferrada hito na DTI an ira ngayon hini target sales in 200,000 pesos. So nagpanunubra haton target sales. So 107% han ira target sales nga 200,000 pesos. Kaya ira benta 213,978 pesos man. Congratulations han nanguna an may pinakadamo nga nabenta adtoon best handicraft and souvenir items. An babalinggahin mga souvenir items adtoon best handicraft. An panings food product naman didahadton food sector asya adton pinakadakan benta taga didto ini Hagiwan. Amumanggod damo kasi kalain adton iginbabaligya mga tagagiwan. So nakikita niyo didahiton mga pictures. Thank you DTI Eastern Samar kaya akon dida video ang kanan dito ay mga pictures adton ira. Pakig-ordinar adto han City Cooperative Development Office pinagikan Ma'am Cynthia Arsenio nga na DTI Eastern Samar. An panings food products congratulations kay nakakuha hirahin bag-o nga buyer from Borongan City. Posible nira maging kasosyo pang long-term partner. Haira naman negosyo. Karagsid ngon
may dahil tawag iton DTI nga parang permanent nga magiging asya na talaga no masupply na hira iton tinatawag institutional buyer no. Pero already didig mention kon anong establishment adton mapalit paning sa food products ano long term inihirang sumpayan ano haira negosyo. So innovation gihapon ini na lokal nga mga produkto kay tunadama ina feature hanhadi adton Lalawigan Women's Association adton ira ginpaupay nga packaging ngan quality hadton sa lukara. An ira vacuum sealed nga pag-package hadton sa lukara. Naabot na 5 days diri nagpapanos pwede na niyo dadun pananglitan tikadto kamo Manila tikadto kamo gawasan Pilipinas iyo ipapanapo iyo dadadun pa sa lubong adto ha US kaupay no hiton sa lukara vacuum sealed pack adton ginhimo ginbuligan inhira hadton DTI haira naman pagpaupay hanira quality, packaging, marketing, so innovation ginbubuligan. So ginpangunahan han LGU Borongan, Pinaaghan City Cooperative Development Office, kaupod adton DTI Eastern Samar, may kalabutan hadton 19th Charter Anniversary han Borongan City. Congratulations hadton LGU Borongan, pinagi kan Ma'am Cynthia Arsenio ito na aton Cooperative Development Office Chief na Borongan nga Sir Pedro Bimbotan ito na DTI Eastern Samar. Thank you hining nga mga pictures. May danala kita 4 minutos na lang aton nahibibilin og sa mag-alas 10. Unina nala naton ipabati utro adton iba pa nga waray naton ka hipa-air nga mga video clip niyan hiton aton taramdan info centrum. So naghihinangpos na lakita aton pagkarampang yan ng adlaw na Huwebes sa Hunyo 25 aton taramdan sumat estehanon. An may da ngayon mga unliquidated nga mga proyekto nga iginhatag hadton provincial government nga dahiton mga barangay kinahanglan ito niyo ilikidar kay mapatek kamo hininang igahatag na daman ha iyo nga project ini nga kanan barangay ini nga scholarship grant hiton national government. So kinahanglan i-liquidate niyo. Salit amo nga pagkadiko one time kakilip haros na bisita kita nga di pagkalaphin balita ha Kapitolyo. May didto hiton second floor binubuligan hiton taga Kapitolyo iton mga kabarangayan para maka-liquidate hira. May nakasihin mga maiha na daman nga mga project nga mga unliquidated. So kinahanglan SOP naman yan. Waray problema hiton paglilikidar kung talaga nga gingamit niyon maupay. Syempre prerequisite yan pagliquidate iton mga resibo. So diri na ito na pwede ito na waray mga resibo kinahanglan amo iton ipasantep natin nga waray problema hiton liquidation kung kumpleto kahin mga rekisitos. So bisa pa nga ni diretsyo ni milikidar kay aada man nagkakantaman iton mga receipts ngan irdiretsyo iton para waray na samok. So gahiton yan kung may da pa mga unliquidated nga mga project kung may da mga kadugangan mga bago nga mga proyekto mauorhi kamo. Sa lit maupay pakada na kamo kay bubuligan kamo. Paano iton process nga sayang naman ini nga 200,000 nga ayuda or project para naman mahigamitan labi na iniin pagtaga edukasyon nga giimportantihi para hiton aton na mga kabataan. Sa ini hiton na mga priority programs hiton
government, be it a national or a provincial government. So bisan din niya ato na Eastern Samar, sa inihito na mga prioridad nga programa no ni Governor RV. Salit buwas nga adlaw may data pa ibababati. Ano ba an update hadton isang professional, isang pamilya program kon IPIP ngan sugad man adton bulig para estudyante program. Ngan sa pangayandaman nga tinututukan nga programa no nga coordinator Sir Manny iton provincial paid teachers. Nga nahibaroan natin sobra mil iton sinisweldohan hiton province gin assign ha magkaiba-iba nga mga eskwelahan haylarom hiton DepEd Eastern Samar ngan DepEd Borongan City. So buwas ini ang tabayanan adton pira nga paglayay gihapon ni Sir Manny Araco. Uy, adi na umabot na naton oras para hadton aton na paglisensya yin ang adlawhan na Huwebes sa Hunyo 25 aton na taramdan na sumat estihanon. Ang aran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey Transmitter, syempre, ang ato na mga kabakyang Didia Master Control Engineers sa Alcuin, ngan Engineer RV de Dios. Ate Pen Pumida ini nagpapasalamat kan Sir Manny, hayan naman pagpaunlak hadton interview. Utro, maupay nga aga, God bless po haaton nga tanan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Delivery! Maria Jose? Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing